Gusto ko interesado ako doon sa attorney. Sa bagay, ito pinalaki nila di ba? Oo. Okay. Kasi ako rin napapansin ko ito Sen. Ewan ko lang kung practice talaga ito. Pagka kasi nagnotaryo, di ba, nawalan ka ng lisensya, affidavit of loss, Yes. papanotaryo ka Napapansin ko, wala naman talagang abogadong humaharap Yun lang doon. Yung secretariat, taga-type, etc. Yun po bang practice na yun ay tama, Sen? Basically, hindi tama yun. Dapat kasi, kapag kasi nagnonotaryo ka, haharap sa'yo yung affiant Yun ang kailangang nandoon. Kaya itong Gutesa, humarap talaga. Kailangan nakaharap ka. Alam niya yung pananagutan niya, kailangan nandun siya mismo Mali yung halimbawa, tinawag lang, pakita mo nga sa akin ng litrato. O sige, ikaw na pumirma dyan. Nagagawa nila yun, pero mali yun. Baka kayo pa po ang gumagawa ng paraan sa ikadidisbar ninyo. Nasa sa inyo po yan. Nako, mukhang hindi baka mabaligtad pa ang pangyayari. Mababaligtad yan. Tuloy natin yung discussion. Nason? Sige. Doon muna tayo sa... Ito bang sinabi ni Gutesa, Sen, ay kailangan... Kasi di ba siya lang nagsasalita. Kailangan pa ba ng isa pang testigo na magpapatunay doon sa sinasabi niya para hindi lang... para matibay? O sapat na yung siya lang, mag-isa? Sa kanya sarili, admissible naman yun, Nelson, Jen. Ngunit kung meron pang gustong magpatibay, pwede makakaragdag doon sa credibility ng kanyang sinabi. Pero hindi naman nawawalan ng halaga kung nag-iisa siya. Lalong-lalo na kung mapapatibayan na lahat ng sinasabi niya ay totoo sapagkat kaya niyang patunayan. Kasi nung tinanong ko, describe mo nga kung pinupuntahan mong lugar, kaya niyang i-describe Kasi kung hindi mo naman alam, nagsisinungaling ka, doon lamang sa pagtanong mo sa kanya, medyo gaganong-ganon pa. Hindi sa spontaneous Spontaneous Tsaka train ito, Sen, no? Mukhang, Sabi niya, intelligence daw siya. Intelligence operative siya, no ha? Pero parang marami kasi nabigla, Sen, ano ha? Kayo ba, sa pagtaya nyo, doon sa kanyang statement, mabigat ba talaga? Depende sa kung ano ang gusto mong patunayan. Ganun ho ba? Kasi ako, mula sa simula, napapansin siguro ninyo, hindi ako lumalabas dun sa aking naunang sinabi. Pakinggan nyo yung una kong opening statement nung ako pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Yung laying di no? Tama. And sinabi ko ron, we are going to get to the bottom of this. Kung kinakailangan physically, sisirin natin lahat ito, mahuli lang natin yung mga lalaking isda. Yun ang sinasabi ko ron. Ngayon, nababanggit ang pangalan ni Saldico. Naniniwala ba kayo na kayang gawin lahat ni Saldico yun sa sarili lang niya? Kasi sinasabi ko nga, doon sa presentation pa lamang ng budget, ang ano kasi, tatlong klase kasi yung stages ng budget process dyan Yung budget preparation, ito yung NEP. So lahat ng agency mag-uusap-usap kung ano yung magiging budget natin sa taong ito halimbawa. Budget preparation, pagkatapos merong ano ba yung pangalawa, pagkatapos merong yung budget authorization. Tapos execution. Doon nagkakaroon dito ng, sa aking tingin, 4 na estado na nadadagdagan yung budget Inamin ni Secretary Bonoan, former Secretary Bonoan, sinamantala ko yung pagkakataon na nandun siya, magkatabi sila ni Yusek Catalina Cabral. Talagang ang pagsang-ayon diretso Hindi ba ako Secretary, Yusek Cati, nandiyan ka. Pagkatapos niyong mailagay yung ceiling sa NEP, halimbawa sa inyong departamento, DPWH, di ba pagkaraniwan meron kayong nilalagay na tinatawag na allocated amount? Ipaliwanag niyo kung ano yung allocated. Sabi ni Sec Bonoan, ito po kanya yung talagang inihahanda namin para sa mga members ng House of Representatives. Maalala mo, Nelson, Jen, na nagsisimula yung budget process
sa House of Representatives. Yes po, tama kayo. Kaya palagi po ninyong naririnig yung kataga na power of Power the of the purse. Opo. Yung power of the purse, talaga pong nagsisimula sa House. Ngayon, sa kagustuhan po namin na yung pong inilatag naming mga ceiling ay hindi na po magkahihawa-hiwalay o magkaroon pa ng pagbabago. Kaya nagkaroon po kami kanya ng allowance. Yung ganitong amount, ibibigay po namin sa members ng House of Representatives. Yung ang tawag niya, allocated amount. Okay. Magkano naman kako yung allocated amount na yan? Yan po kanya ay pag pinagsama-sama nyo, 450 billion. Malaki-laki So, din pala, no? so isipin mo, hanggang dito lamang yung level ng kanilang ceiling, dadagdagan mo ng isang layer, 450 billion. Okay. Okay. Ngayon, pagkatapos ka ako nitong first layer na nilagay mo, meron pa ba? Meron pa, di ba? Opo. Ito naman ang sinasabi na leadership. Okay. So, yung mga sikat, ako, hindi naman ako sikat. Doon sa leadership pumapatak, Hindi ako kasama sa leadership eh. O, yung leadership, siyempre, meron kang speaker. Ilan ang deputy speaker. House leadership yan, Majority leader. Oho. Kasama na lahat ng senior deputy majority leader. Opo. Ang daming deputy majority leader. Ang daming assistant majority leader. Yung mga vice chair ng appropriations committee, pati minority leader, blah, blah, blah. Yan ang leadership. So magkano naman yan? Yan po kanya nasa mga 50 billion. Okay. O de, 450 plus 50, ilan na yun? Di 500 billion. O de 500. O ano pa? Di ba meron pa? Yun pong ang program appropriation. Okay. O magkano naman yung unprogram? Program, Yan po ay 100 billion. O ilan na? Di 600 na. 600. 500. Ayan. O ngayon, magkakaroon ka ako ng BICAM. Alam mo na yun, Nelson. Opo, yung Senado tsaka sa Kamara. Ano ang karaniwang nangyayari pagkatapos ng BICAM? Nagkakaroon po kanya ng pagbabago mula po dun sa NEP at saka po yung GAA. Yung NEP, ito yung target. Opo. Okay. Pagkatapos na GAA, ibig sabihin, naging batas na. Ano kako ang pangkaraniwan? We're talking about the 2025 budget. Ano ang diferensya nung sa NEP hanggang sa lumabas yung batas? GAA na eh. The difference between the NEP and the GAA, sabihin mo ngayon kung magkano. 400 billion, sir. Wow. Tinotal ko 1 trillion. So 600 plus 400. Di ba nga, 1 trillion yan? 1 trillion. 1 trillion. Sabi ko, Mr. Secretary, 1 trillion ang nakuwenta ko. Ito ba ang ibig mo? Yan po, kanya. De 1 trillion. Kung baga ka ako sa tao, taba. Hindi kailangan ng budget natin to kasi naipundar nyo na eh. Nailista na ninyo eh. Ito ang kailangan ng ating ekonomiya. Nailista na nating lahat. Kumbaga sa tao, nakwenta na. ito ang ating... Pakailangan Talagang budget. kailangan natin. Naglagay ka ng 1 trillion taba. Hindi natin kailangan yun eh. Kumbaga ka ako sa katawan ng tao, cholesterol. Bad cholesterol yan. Anong gagawin mo sa bad cholesterol? Iti-treat mo yun eh. Iinom ka ng gamot. Siyempre po. Meron kang maintenance. Kung kinakailangan kang magpa-opera ka. Kapag hindi mo tinreat, kapag hindi mo ginamot, yang taba na yan, Yung cholesterol na yan, ikabubuhay mo ba yan o ikamamatay mo? High blood po yan. Mamamatay ka. Babara ugat mo yan eh. Ngayon, palagi niyong nilalagyan ng taba ang ating ekonomiya, ang ating budget. Kaya kang kaganitong bansa natin. Tama o hindi? Yan po ang nangyayari, sabi nila. Yun ang pinopoint ko, yung sistema. Hindi lang ako nanguhuli ng sapsap. Hindi lang ako nanguhuli ng butete. Kailangan maitama natin ang sistema. Ano bang itatanong pa natin? Ha? Gusto ko interesado ako doon sa attorney. Sa bagay, ito pinalaki nila eh, di ba? Okay. Kasi ako rin napapansin ko ito eh, Sen. Ewan ko lang kung practice talaga ito. Pagka kasi nagnotaryo, di ba, pag nawalan ka ng lisensya, affidavit of loss, Yes. papanotaryo ka eh. Napapansin ko, wala naman talagang abogadong humaharap eh. Yun lang doon. Yung secretariat, taga-type, etc. Yung po bang practice na yun ay tama, Sen? Basically, hindi tama yun. Dapat kasi,
kapag ka kasi nagnonotaryo ka, haharap sa iyo yung affiant eh. Oh. Yun ang kailangang nandoon. Kaya itong Gutesa, humarap talaga. Kailangan nakaharap ka. Alam niya yung pananagutan niya, kailangan nandun siya mismo eh. Mali yung halimbawa, tinawag lang, pakita mo nga sa akin ng litrato. O sige, ikaw na pumirma dyan. Nagagawa nila yun, pero mali yun. Kasi ang hinahangad dito kasi, ay yung pananagutan na nakaharap mo talaga. Kasi ikaw ang nag-administer ng kanyang oath eh. Parang nakita ko yun, naging malaking issue yun doon kay Alice Guo, di ba? Pero anyway, Paano kung halimbawa, kasi itinatanggi nga ng abogado, nasa yung nakapirma doon. Sige. Pero kung yun ang practice pala nila, talaga nagnonotaryo sila pero hindi siya pumipirma. At yung nakapirma lang talaga na yun, sa affidavit ni Gutesa, sa lahat ng notaryo nila, yun talagang pumipirma. Ano mangyayari? Diyan, magkakaroon siya ng disciplinary problem diyan. Kasi mananagot ka doon sa tinatawag naming SIPRA. SIPRA. Ito yung Code of Professional Responsibility and Accountability. Okay. Mahigpit yun. Maaari kang madisbar dyan. Sapagkat nagkulang ka at nagkasala. Dito maliwanag na kung hindi siya ang pumirma, maliwanag na ang pumirma dyan, staff niya o sekretarya niya. Kasi yung paggamit ng kanyang notarial office, yung kanyang notarial seal, sabi ko nga sa inyo, imposible para kay Gutesa na siya mismo ang magtatatak doon, siya magtatatak ng dry seal at mahanap niya yung page number, book number, document number. Hindi kaya ng isang nagpapanotaryo yun. Ang nakakakita lamang niyan ay yung staff doon, yung pinagkatiwalaan ng abogado, siyang maglalagay ng mga number na yon. Kaya pinakatama dyan, sabi ko nga, pasasabpin ako yung kanyang notarial register. At kapag ka nag-match, ibig sabihin, galing sa opisina niya talaga. Hindi na pinag-uusapan kung ikaw ang pumirma o hindi. Pinayagan mo ang staff mo kung sino man na ipagamit ang iyong notarial office. Mukhang mababaltad ang pangyayari ngayon. Kasi sa lumalabas sa social media at sa pahayag ng ilang mga... Gusto niyang palakihin, okay. Kasi ako wala akong kinalaman dyan. Ang akin lamang gustong mangyari, dumating sa akin na may notaryo, hindi ko na pinakialaman kung sino magnunotaryo. Hindi ko na makatungkulan yun. Basta sinabi ko, maghanap ka ng magnunotaryo para sa panig ko, another satisfaction para sa akin na ikaw talaga'y nakahandang humarap dito. Kasi pinalalabas nila ngayon sa social media para bagang Peke. kayo ang Nameke. nameke. At saka parang ang dating Marcoletas witness. Sige, ganun po ang gawin natin para talagang isalig natin talaga sa katwiran. Patawag po natin yung abogado at dalhin niya yung kanyang notarial register. Ayun. Makikita po natin dyan kung sino nagsasabi ng totoo. Nako, mukhang malaki po problema kakaharapin ni attorney. Malaki talaga yan. Lalo na kapag subukan po ninyong palawakin yan. Ako na mismo magpo-prosecute sa iyo. Kasi naglabas pa siya ng kanyang statement, no? Binasa natin kanina. Hinahanap ko nga yung Binasa natin kanina. Maring totoong hindi siyang pumirma. Bakit pinapayagan mo mga staff mo o sekretarya mo ang pumirma para sa iyo? Bakit hindi ko i-assume ito? Paano makukuha ni Gutesa maliban ang ng ninakaw niya yun, siguro. Paano niya makukuha sa notarial register mo yung mga number na ilalagay doon? Yun lamang doc number. Doon nakalagay sa libro, makapal yun eh. Tutuntunin mo yun kung ano yung pinakahuli. Okay. Pati page. Kaya nga parang 58 na yan, makapal na yun eh. So sa page 58 na nandun eh. O pati book number nakalagay. Kasi yung bawat register, may book 1, book 2, book 3, book 4. Gano'n nga kakapal yun eh. Yan ay nire-report mo sa RTC na kung saan ka kumuha ng notarial commission. Mahigpit ngayon yung notarial law. Baka akala niyo wala siyang pananagutan dyan. Subukan ninyong palakihin yan. Subukan nyo lang palakihin yan. Ang pinaka-arbiter dyan, pakukuha po natin ang inyong notarial register at kapag nakita namin na tumama dun sa number nung daladala ni Gutesa, madidisbar pa po kayo dyan. Mabigat pala yan, Sen, ano? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Baka kayo pa po ang gumagawa ng paraan sa ikadidisbar ninyo. Nasa sa inyo po yan. Nako, mukhang hindi at
baka mabaliktad pa ang pangyayari. Mababaligtad yan. Ako, wala po akong kinalaman dyan. Kayo po nagsabi na hindi nyo pinirmahan yan. Okay sa akin yun kung hindi kayo pumirma. Opo. Pero kayo ang nagbigay ng pagkakataon na ipirma po nung kung sino man ang pinagkatiwalaan nyo dyan. Oho. Nako. Anyway, meron pang isang nagrevelasyon din doon kahapon sa Senado Sen. Yung sino kaya? Undersecretary Roberto Bernardo. Mukhang doon naman Sen, mukhang nagbanggit din po siya ng ilang